Recently, may napanood ako sa TikTok na isang content creator and gumawa siya ng tiramisu balls. So, hindi ko alam kung viral na siya. Tapos naisip ko, bakit hindi natin i-level up? Gawin natin siyang tiramisu mochi balls. Actually, para siyang Graham balls, pero flavor niya is tiramisu. Gagamitin din natin yung mga ingredients in making a traditional tiramisu. So, simulan na natin. Meron tayong mga leftover na lady fingers and browas. I-process lang natin using a food processor or blender. Yan, browas lang guys. Kung tight sa budget, pwedeng browas. So, gagawin na natin yung ating ihahalo dito sa ating nadurog na browas or lady fingers. And by the way, this is homemade mascarpone cheese. Ginawa ko siya kagabi. Meron na akong video kung paano ito ginawa. Heavy cream lang siya sa lemon juice. I-link ko na lang or hanapin nyo yung video ko ng tiramisu or homemade tiramisu recipe. Parang ganyan. So, ang gagawin natin is magtimpla muna tayo ng coffee. Instant coffee powder lang siya. So, ito, tansyahan na lang guys. So, I have instant coffee powder, hot water. Now, lagyan natin ng, ano nga ba to? Rum. Instant coffee, hot water, and then rum. Ito yung ating homemade mascarpone. Kuha lang tayo siguro ng mga, gano'n ba karami? Mga 1/4 cup. So, tansyahin lang natin guys ha. Kailangan makabuo lang tayo ng mixture na pwede na siyang bilugin yung ating nadurog na browas. So, medyo dry pa siya ng konti, no? Lagyan ko na lang ng hot water. Dagdagan ko na lang yung water niya. Yung texture na hinahanap natin is wet sand. Ayan, pag kinlamp up nyo siya, namumuo na siya. So, pwede nyo siyang bilugin. So, nagawa na natin yung ating mga balls para siyang meatballs lang. So, tabi muna natin habang gagawin natin yung ating mascarpone cream. So, simulan natin sa paggawa ng ating sabayon. Double boiler yung ating 2 egg yolks and then lagyan natin ng 2 tablespoons ng sugar. So, antayin lang natin mag-simmer and basically lulutuin lang natin yung egg yolk. Continue stirring para hindi mag-scramble yung ating egg. Lagyan natin ng vanilla flavor or vanilla extract. About 1 teaspoon. Okay, so check natin kung wala na tayong sugar na masasalat. Yan, clear na siya. Tanggalin na natin sa heat. Luto na yung ating egg. Aray kung mainit. Ito na yung nagawa nating sabayon or yung mixture ng egg yolk, sugar, and vanilla. Palamigin lang natin ng konti kasi masyado pang mainit bago natin i-mix with mascarpone and heavy cream. So, gawin na natin yung ating mochi. Wala munang heat. Pwede nyo actually gawin to sa microwave, pero pwede din sa pan. I add in 3 tablespoons of sugar, tapos 2 tablespoons of cornstarch, half cup of glutinous rice flour, and half cup of water. So, i-mix muna natin until ma-dissolve lahat ng ating flour, cornstarch, and sugar bago natin buksan yung heat. Kung sakalan nyo ito lulutuin, low heat lang siya. Okay, so pag dissolve na, on na natin yung heat. Set natin sa low. Continue mixing lang until mag-thicken siya. Okay, so pag buo-buo na siya, turn off na natin yung heat. So kung makikita nyo yung ating recipe, konti lang siya. So pwede nyo i-double to. Tinan yung ratio niya. Ang dami ng balls, konti yung mochi. Kasi ito, tinansya lang natin siya. Basically, inubos ko lang yung mga leftover lady fingers ko sa ref. Tapos bumili ko ng maliit na ano lang, na pack ng browas. So mas maganda kung non-stick pan talaga. Lagyan natin ng butter. 1 tablespoon of butter. Since mainit pa yung mochi natin, magme-melt yung butter natin.
Tapos, madikit siya guys. Dito advisable na gumamit ng gloves. Careful lang kasi mainit talaga siya. So gusto natin maging stretchy yung ating mochi. Yung hindi agad napupunit. Yan, nagiging stretchy na yung ating mochi. Which is a good sign na magiging maganda yung texture ng ating magagawang mochi balls. So once okay na yung ating mochi, i-portion na lang natin siya. Cut natin in half. So, 4 muna. Since tayo ay parang nagpa-practice lamang dito, ne? I-stretch pa naman to. So, I think, makagawa tayo ng mga 5 or 6. So, tabi muna natin to. And tatapusin natin yung ating mascarpone cream. Babalikan natin tong mochi natin. Okay, para sa ating mascarpone cream, ito yung napalamig natin na sabayon. Egg yolk, sugar, and vanilla. And then, lagyan natin ng ating homemade mascarpone. Mga 1/3 cup. Then mix muna natin. Now, add tayo ng heavy cream. Use heavy cream na merong 35% fat, 35% or more para maganda yung pagka-whip niya. I'm adding about 1 cup and then i-whip lang natin until mag-thicken siya. Okay, so ginawa ko, hindi ko alam kung nakat yung ating video kasi nawala yung ating audio. So inubos ko na yung mascarpone natin para mas thick and mas maganda yung consistency ng ating magagawang mascarpone cream kasi ipapipe natin siya. Yung mga measurement naman na ginamit ko, ilalagay ko sa description and sa comment. So i-mix lang natin to until maging thick and maging ideal siya for piping. Okay, so ito na yung ating nagawang mascarpone cream. Maganda yung consistency niya. Transfer natin sa piping bag para mas maging madali yung pag-transfer natin ng cream sa ating mochi. So, yung ating nagawang mochi, cornstarch, kuha tayo ng rolling pin. I-flatten natin. Yan. And then kuha kayo ng maliit na bowl. I-pipe natin yung ating nagawang mascarpone cream. Sa gilid and then parang may hole sa gitna and then lagay natin yung ating nagawang tiramisu balls, cover with cream, and then cover natin yung ating filling with mochi. So press lang yung seam and then cut off yung excess, cornstarch, and then yung ating cupcake liner. So yung first one natin, ayan, medyo lumabas yung kanyang filling. Practice pa lang naman to guys. Like I said, first time ko siya ginawa. Walang practice, naisip ko lang gawin. And diretso na sa pag-shoot. Actually guys, alam niyo ba, ganyan ako mag-shoot. Hindi na ako minsan nagpa-practice. Pag feeling ko naman, magiging successful yung gagawin kong recipe. Diretso na agad, shoot na. Sayang ang ingredients kung ipa-practice pa. Pero, luckily, nagiging successful siya. So, second one, pipe tayo ng cream. Yung ating tiramisu balls, cover with cream. Yan, close lang natin.
And then tanggalin natin yung excess cornstarch, yung ating cupcake liner. So this one is a little bit perfect. So nakagawa tayo ng 5 na tiramisu mochi balls. So either try ko na siya or iset ko muna sa ref. Hindi ako mapag-antay. Gusto ko na siyang itry. Excited lang. Pero syempre, mas maganda talaga to ng iseset pa. Try natin to ng freshly made tapos isiset natin and then try uli natin. Okay, let's go. Masyado nga lang siya malambot guys kasi yung ating cream. Ideal talaga to na i-ref muna or i-freezer. Okay to ah. Masarap siya guys. Although yung kanyang, I'm not gonna lie, yung gitna niya, eto mga tiramisu balls natin, a little bit dry, pero pag nasamahan na siya ng mascarpone cream, nababalance naman. Ang ganda ng texture ng mochi. I-ref natin to or i-freezer ko na para mabilis mag-set. Tapos balik tayo. Titry naman natin siya ng malamig. Ito na guys, napalamig na natin yung mga ginawa nating tiramisu mochi balls. Ito yung unang version na medyo dry yung loob niya, yung tiramisu balls natin ginawa. Habang pinapalamig ko siya sa freezer, naisipan kong ibahin yung amount ng water sa ating tiramisu balls para mas maging moist yung loob niya. And para siyang cake pops. Well, basically ginawa ko lang, dinagdagan ko lang ng water yung tiramisu balls para mas maging moist siya, mas maging malambot yung loob niya. Hindi tulad dito na medyo dry. So alam na natin yung lasa nito, medyo dry. So dito tayo sa second version natin ng tiramisu mochi balls. Hindi ko alam kung fully set na to kasi mga 15 minutes pa lang to sa freezer. Let's go. Perfect na yung texture ng tiramisu balls natin. Hindi na siya dry. Moist na siya. Saka masarap yung cream. Yung mochi, malambot, stretchy, and makunat. Masarap yung texture niya. I would recommend na i-serve siya ng chilled or basta malamig. Hindi siya matamis guys. Kasi may coffee siya. So, nakakat niya yung any sweetness dito sa ating ginawang tiramisu mochi balls. Ubos. Sarap. Is this a short or long? Just for one day. Were you looking for a specific car?